um, sabi niya doon, you are the father of the devil, and the desire of your father you want to do. He was a murderer, okay, from the beginning, and does not stand in truth, because there is no truth in him. Okay. When he speak a lie, he speaks from his own resources, for he is liar and the father of it. Oh, very clear, no? He is a liar, the father of lies. Satan is the father of lies. So, pansinin natin, hindi po sinabi ni Jesus na ang pangunahing sandata ni Satanas ay kapangyarihan. Okay? Ang sinasabi niya ay kasinungalingan, deception. So, ito po yung una, primary, pangunahin na weapon ni Satan ay panlilinlang, deception, no? Ang diablo, sabi niya dun sa binasa natin, according to John 8:44, sabi niya, ang diablo ay ama ng kasinungalingan. Good morning, Sister Eden. Ang kanyang layunin ay papaniwalain ang tao ng isang bagay na salungat sa salita ng Diyos. O, bibigyan ko kayo ng isang illustration. Kung paniwalaan ng isang tao na hindi siya kayang patawarin ng Diyos, maaaring tumigil. Maaaring tumigil siyang lumipat sa Panginoon o maniwala sa Panginoon. Hindi dahil tinanggihan siya ng Diyos, kundi dahil pinaniniwalaan niya o pinaniniwala siya ng kaaway sa isang kasinungalingan. Ganun po yun. Tanungin po natin ang ating sarili, kapatid. May pinaniniwalaan ka ba na hindi naaayon sa salita ng Diyos? O ang iniisip mo ba ay tungkol sa iyong sarili, ayon sa sinasabi ng Diyos o ayon sa isang kasinungalingan? Yon. So makikita natin dito na talagang tinatarget niya yung mind mo para maniwala ka sa isang kasinungalingan. Pangalawa, okay, number 1, ang pangunahing target, ang pangunahing sandata ng kaaway sa atin, primary weapon niya ay deception, panlilinglang. Pangalawa, kapatid, the devil plants doubt. Ang diablo ay nagtatanim ng pag-aalinlangan sa puso at isip ng tao. Anong scripture? Genesis 3:1. Okay, basahin nyo na lang po yan. Sabi niya doon, may isang siyang tanong doon eh. Did God really say? Sabi niya, di ba? Sinabi ba talaga ng Diyos iyon? Yan ang papasok ni Satan doon sa isip ng isang tao. Ganyan ba talaga ang sinabi ng Diyos? Gusto niyang i-twist yung word ng God sa atin. So, ito ang unang tanong ni Ahas, ni Snake, kay Eva. Hindi niya sinabi kay Eva na magkakasala ka, Eva. Una niyang itinanim kay Eva ang isang pagdududa, doubt, no? Nagtanim siya ng isang pagdududa sa isipan ni Eva. The devil plants doubt. So, saan niya unang ginamit ito? Doon sa Genesis 3:1 na babasahin ninyo, itinanim niya yon sa isip ni Eva. Hindi niya agad sinabi na magkakasala ka. Una niyang itinanim sa puso ni Eva ang isang pagdududa. Kapag nagduda ka o nagduda ang isang tao sa salita ng Diyos, nagiging bukas ang isip niya sa kasinungalingan. Okay? Kasi may pagdududa na di ba? So, kapag ang isang Kristiyano ay nagsimulang magtanong sa kanyang isip, totoo ba ang pangako ng Diyos? No? Dahil sinabi nga ng Diyos, mahal ka niya, Talaga bang mahal ako ng Diyos? Totoo bang may kapatawaran ang Diyos para sa akin? Bang mga ganun, Totoo bang may pagpapatawad sa aking mga kasalanan kahit ito ay mabigat, no? Sa ganitong paraan, pumapasok dito yung unang yugto
ng spiritual battle sa isip ng isang tao. Okay? Yan ang pangalawa. Pangatlo, Satan replaces God's truth with lies, no? Satan replaces God's truth with lies. Pinapalitan ni Satanas sa isip mo yung mga katotohanan ng kasinungalingan. Okay? Scripture. Punta ulit tayo sa chapter 3. Sahin nyo na lang yan para mayroon naman kayong assignment. Chapter 3 verses 4 to 5. Okay? Matapos maghasik ng pagdududa ni Satanas dun sa verse 1 kay Eva, pinalitan ni Satanas ang katotohanan ng Diyos dahil ang sabi ng Diyos, mamamatay kayo pagka kumain kayo ng bungang ito. Pero si Satanas, nilagyan niya ng pagdadalawang isip, yung sinabi ko kanina, no? Pinalitan niya ng doubt, ng pagdadalawang isip. Sinabi niya, totoo ba na mamamatay kayo, di ba? Pinapalitan niya yung truth, yung katotohanan doon sa isip ng isang tao, no? Ganito rin po ang ginagawa niya ngayon sa atin. Sinasabi niya, no, sa atin, hindi seryoso ang kasalanan. No? Sister Eden, sabihin niya sa isip mo, okay lang magkasala, kunti lang naman. Hindi seryoso ang kasalanan. Hindi ka na mababago. Yan mga itinatanim niya sa isip ng isang tao. Kapag naniwala ang tao dito, nagsisimulang mabuo ang stronghold sa isip ng isang tao. Mabubuo na dito sa isipan mo yung kuta, yung taguan ni Satan sa isip natin. So, pang-apat, titingnan natin. Desire leads to sin. Ang maling pagnanasa ay humahantong sa kasalanan. Siyempre, pag nanasaan mo na ito, ano? So, yung desire na yon, yung maling pagnanasa na yon, humahantong ito sa kasalanan. Naglilid ito sa sin. Okay? Scripture, James 1:14 to 15. Ang sabi niya doon, basahin nyo Hindi na natin magbubuklat kasi nga medyo tanghali na, pero basahin ninyo. Sabi niya, doon, each person is tempted. Lahat daw ng tao, tumadaan sa sulisog. Temptation, no? Lahat ay natitempt, na tutukso. When he is dragged away by his own evil desire, sabi niya, kapag natangay na siya doon sa kanyang sariling pagnanasa, sabi niya sa 14, ang tukso ay hindi pa kasalanan. Dito. Ngunit kapag natangay na siya, pinatagal na niya sa maling isipan yung tukso na iyon, pinaglalaruan na nito ang kanyang mind, ang kanyang isipan. Lumalakas na kapatid yung pagnanasa mo. Lumalakas na yung pagnanasa mo doon sa tukso. So doon sa verse 15, sabi niya, kapag ang pagnanasa ay pinakain, sinustain mo, ito ay nagbubunga ng kasalanan. Kaya kapag ang kasalanan ay naging ugali na, habit mo na, nagdudulot na ito ng spiritual na pagkasala. Yan intindihin mo yung mga verses na yan, nababasahin mo. Kaya nagkakasala ang isang tao. Kasi yung naglalaro dun sa isip mo, pinagnasaan na ng iyong puso. Gusto nang gawin ng puso mo. Okay? So, number 5, how a stronghold is built. Paano nabubuo ang isang strongholds dyan sa isip mo? So, tingnan natin. Okay? Isa-isahin natin. Okay? Pag-iisip o thought, no? Pumapasok dito yung belief o paniniwala ng isang tao. Dito, sa isip mo. Pag-iisip. Okay? Pagkatapos, itong isip na ito nagdidesisyon. Papasyahin niya yung pumasok na ano man yan, kasinungalingan man yan o totoo man yan sa isip mo. Of course, pupunta tayo nga dun sa papasok ang kaaway, So dito magpapasya ka. Yung pasya mo na iyon, with action na.
aaksyonan mo na ito, kikilos na ito sa iyo. So, magiging kakasanayan na ito ng isip mo. Makakasanayan mo na ito, magiging habit mo na ito, ano? So, dito na, papasok ang kaaway para magkuta, magtago sa isipan ng isang tao, kapatid. So, ito ay paulit-ulit na sa isip ng isang tao. Okay, naglalaro na ito sa isip mo, nilalaro na ito ng kaaway. Sasabihin niya siya, walang halaga, wala kang halaga sa Diyos. Kapag naniwala ka rito, maaapektuhan na yung kumpiyansa mo sa pakikipagrelasyon mo sa Diyos at paglilingkod mo sa Kanya, kapatid. Ang kasinungalingan ay nagmamanipula na sa isip mo na wala kang halaga, no? Kahit pumunta ka sa church, nilalaro na ng isip mo yan. So yung kasinungalingan na yan, papasok na dyan ang kaaway at nagiging strongholds niya na ito, taguan na niya ito. Kaya yun, paglaro na ng laro sa isip mo ito, pinapatulan na ng pagnanasan mo, gagawin mo na, manglulupaypay ka na, masisira na yung paglilingkod mo, yung kumpiyansa mo na may relasyon ka sa Diyos. Okay? So, number 6, how do we stop the process? Paano natin mapipigilan ang prosesong ito o pagbubuo ng strongholds na ito sa ating isipan? 2 Corinthians 10:5. Ano ang sinasabi niya dito? Okay, tingnan natin. Okay. Sabi niya doon, tingnan niyo na lang. Bringing every thought, sabi niya, into captivity to the obedience of Christ. Hallelujah. Dalhin daw natin, sa pagsunod ang bawat isipan. Okay? Hindi natin makukontrol, kapatid, ang bawat isip na pumapasok sa ating isipan. Tama naman, di ba? Ngunit, makukontrol natin kung ito ba ay pananatilihin natin o hindi. Bawat pag-iisip ay kailangan nating suriin kung ano yung pumapasok sa isip natin. Ito ba ay biblical? Ito ba ay ayon ba ito sa salita ng Diyos? Nagbibigay ba ito ng kaluwalhatian sa Diyos? Ito bang iniisip ko na ito ay ito ba ay galing sa Biblia o biblical ba ito? Nagbibigay ba ito ng kaluwalhatian sa Diyos? Ilapit natin ito kay Kristo. Okay? Baka mag-alinlangan pa tayo. Sabihin pa natin, ilalapit ko ba ito kay Kristo? Kung hindi naaayon sa biblical pattern ang ating iniisip, hindi ito nakakaluwalhati sa Panginoon. Itakwil mo, kapatid, palitan ito ng katotohanan ng salita ng Diyos. Mag-isip tayo according to the Word of God. Sabi niya doon sa binasa natin. Itakwil natin ang mga kaisipan, wag natin paalipin ang kaisipan natin sa mga isip na masasama. That's came from Satan. Hindi yan biblical. Hindi yan ayon at nakakaluwalhati sa Panginoon. So, kapag pumasok sa isip natin na hindi ka na babaguhin ng Diyos, ganyan ka na, Eden, sabihin niya sa iyo. Hindi ka na babaguhin, no? Lies yan, kasinungalingan yan ni Satan, kaya sagutin mo siya. From 2 Corinthians 5:17, sabihin mo sa kanya, sabi sa akin, ang salita ng Diyos na aking Master, na aking Lord of Lords and King of Kings. Ang sabi niya sa akin, kung ang sino man anak kay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Kaya ikaw, Satan, wala kang puwang sa aking isip para paglaruan ito at maghasik ng kasinungalingan. Sapagkat ako ay bago na. Ako ay bago ng nilalang. Kaya ako ay binago na ni Kristo. Okay? Kapag pumasok sa isip mo, hindi ka na mahal ng Diyos. Sagutin mo ito ng Romans 5:8. Ang lahat ay may kabahagi ang salita ng Panginoon sa isip natin.
Sagutin mo siya. Pag sinabi niyang hindi ka na mahal ng Diyos, sagutin mo ng Romans 5:8. Sabihin mo, ipinakita na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa akin nang mamatay si Kristo para sa akin. Oh, kaya ikaw, Diablo, huwag kang magsinungaling sa isip ko. Mahal ako ng Diyos, ipinakita na ito ni Kristo nang mamatay siya sa cross. Kaya huwag kang papasok sa aking isip. Okay? Umalis ka dyan dahil ako'y mahal ng Diyos. Okay. So, ang layunin ni Satanas, kapatid, ay hindi lamang gawan o salansala ka, kundi ang baguhin ang paraan ng ating pag-iisip according doon sa kasinungalingan niya, kapatid. Okay? Kapag ang isip natin ay napuno ng kasinungalingan, nabubuo na po ang strongholds. Nabubuo na po ang kuta ng kaaway sa ating isipan. Ngunit kapag ang ating isip ay napuno ng katotohanan sa mga salita ng Diyos, kapatid, ang mga strongholds na yan, ang mga kuta na iyan ng kaaway, ay nagsisimulang magmumuho o masira. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? So, Romans 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. So, every day, every minute, every hour, baguhin daw natin ang ating pag-iisip sa pag-iisip na biblical, sa pag-iisip na nakaayon sa salita ng Diyos, nakaayon sa maluluwalhati ang Diyos sa buhay at isipan natin. So, hindi natin mapipigilan ang bawat pag-iisip na dumating. Ngunit maaari nating piliin, kapatid, kung alin ang ating paniniwalaan. Ang isip na sumusunod sa katotohanan ng Diyos ay isip na namumuhay sa tagumpay. Tandaan natin yan, kapatid. Gamitin natin ang 2 Corinthians 10:3-5, Romans 12:2, Ephesians 6:17, Philippians 4:8, no? Na may mas malalim na pagpapaliwanag patungkol po sa aktual na pagtatagumpay ng natin laban sa kaaway. Okay? So, sa lesson 5, kapatid, yan po ang ating tatalakayin. Susunod. Kaya wag po kayong mawawala. Sister Eden, God bless you. Salamat at nandito ka lagi. Ang ating next topic sa lesson 5, pag-aaralan natin dyan, how to demolish strongholds. Okay. Praise God. Salamat sa makapangyarihan na salita ng ating Panginoon. Dahil kapag tayo ay nag-resist, umayaw, sa paglalaro ng kaaway sa ating isipan, mga kapatid, tulad ng ating napag-aralan ngayong umaga, wala pong pagkakataon ang kaaway para i-insist niya ang kanyang ninanais sa ating isipan. So, how Satan builds strongholds in the mind? Sana po nasagot natin ngayong umaga. At maraming salamat sa inyong taus-pusong pakikinig. Tayo po ay manalangin na at mag-devotion sa Lord sa umagang ito. Thank you, Jesus. Kung ano man ang inyong mga kahilingan sa Diyos, lalo na kung mayroon po kayong mga kaisipan na gusto nyong ibigay sa Lord, tutulungan kitang manalangin, kapatid, sa umagang ito. Hallelujah. Ang Diyos po ay hindi natutulog. Alam po niya ang desire ng puso mo. Thank you, Jesus. Father, we bless your name. We glorify your holy name, O God. Ikaw lamang ang Diyos na siya naming bigyan ng aming isip at ang aming diwa, ang aming puso sa araw-araw. Ikaw ang aming Lord of Lords. Ikaw ang King of Kings ng buhay namin. Ikaw na po ang driver ng puso namin at ng isip namin, Panginoon. Kaya, Amang Banal, tulungan mo po kami sa umagang ito, O Diyos, upang ang aming buhay ay lagi pong nakalaan sa iyo, ang aming isipan, lalo't higit ay maprotektahan po namin, magwardyahan po namin laban sa strongholds o nais ng
kaaway na magkuta sa aming isip. Lahat ng uri ng kasamaan ng pag-iisip ay nagmumula po sa kaaway at hindi nagmula sa Diyos. Kaya Amang Banal, anuman pong aming iisipin, hallelujah, na pumapasok sa aming puso, Panginoong Diyos, naming Diyos, tulungan mo kami, Panginoon, upang ma-screen po namin ito, hallelujah, sa iyong harapan, kung ito nga po ba ay nagmumula sa iyong mga salita at ito po ba ay nakakagalak sa iyong harapan. Kaya Amang Banal, dalangin po namin sa umagang ito ang pagpatnubay ng iyong banal na espiritu sa bawat isa sa amin pong mga viewers na nanonood ng mga videos, sa aming mga nakasama ngayong umaga, si Sister Eden, dalangin ko po, O Diyos, ang kapatid na ito at ang kanyang buong pamilya, na patuloy mo po silang gabayan, patuloy mo po silang protektahan, patuloy mo po silang hallelujah, tulungan sa araw-araw nilang buhay, spiritual o God, lalo na, Panginoon, sa pagharap sa mundong ito ay napakarami pong tukso, napakarami pong bagay na dapat po naming tagumpayan. Kaya Amang Banal, dinadalangin ko po silang pamilya, protektahan mo po sila, hayaan mo po ng iyong mga salita ay magpatuloy, hallelujah, sa kanilang mga buhay. Hindi lang po kay Sister Eden, kundi sa bawat viewers po, sa bawat kakasama namin ngayong umaga na ito, Panginoon, dalangin po namin, ililift up po namin ang lahat ng ito, O Diyos, at sa mga susunod pang makakapanood ng bidyong ito, Panginoon. Dalangin po namin ang mga kapatid na ito upang kanila pong maintindihan ang mga salita mo according to your will. Father God, dalangin ko din po, O Diyos, ang mga kapatiran, ang mga tao, O Lord God, na sa ngayon ay dumaranas ng maraming kapagsubukan. Sila man po, Panginoon, ay dumaranas ng tukso. Pagtagumpayin mo po sila sa pamamagitan ng Espiritu Santo mo na naninirahan sa bawat mananampalataya, O Diyos. Hallelujah, dalangin po namin, O God, na patuloy mo pong paalalahanan ng mga kapatid na ito, na tunay nga, O Diyos, na humaharap sa mga ganitong uri ng tukso at maaaring hindi lang tukso, kung hindi kapagsubukan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Dalangin po namin sila, O God, na anuman ito, O God, ay tulungan mo sila upang sila po, O God, ay daan ng maayos dahil ikaw ang lagi nilang kasama. At Amang Banal, hallelujah, anuman yung mga haharapin namin sa araw na ito, O Diyos, patuloy po naming ibinibigay sa iyo, Ama. Saan man po kami mapadpad ng aming mga paa, Lord God, gabayan mo po kami at pangunahan. At lalong-lalo na ang aming mga pag-iisip na magbibigay ng mga desisyon sa bawat oras, bawat minuto ng buhay namin. The way we talk, the way na magbigay kami ng characters and attitudes sa aming mga buhay. Personally, Panginoon, bigyan mo po kami ng patuloy na pagkakababa. Hallelujah, sa harapan mo higit sa lahat at sa harapan ng aming mga kapwa tao, Lord God, sa mundong ito. Panginoon, salamat po, God, sa umagang ito, O Diyos. Patuloy mo rin pong gabayan ang mga kapatid, O God, na sa ngayon, O God, ay dumarating sa mga pagsupok. Dalangin ko po, Ama, ang mga pamilyang likwasan na ngayon po, God, ay nawalan ng kanilang mahal sa buhay. Alam ko, God, na napakasakit po ng mawala ng isang magulang. Pero Amang Banal, dalangin ko po si Manang Sabel, bigyan mo po siya ng kalakasan upang mapagtagumpayan niya, O God, ang pagsubok na ito sa kanyang buhay. Amang Banal, hallelujah, ang kanyang mga anak, sila Fibel, sila Billy, at maging ang kanilang bunso, Lord God. Dalangin po namin sila, Ama. Nasaan man sila, O God, ang magkakapatid na ito, protektahan mo po sila, O God. Lord, hindi man nila makita ang kanilang tatay dahil sa mga rason, nasa malayo sila, Ama. At hindi po napakadali sa kanila para umuwi. Pero Panginoon, bigyan mo po sila ng paggabay. Aywanam idaapo, iti ayanda. Liwliwaam idaapo, Diyos. Ikam isuda apo, iti puso nga. Maliwliwa, babaan iti Espiritu Santo. Aywanam idaapo, tapno iti panagtatrabaho daket. Sika iti patuloy nga makikaadta. Anyaman dagitoy apo, nga trials iti biyagda. Kaya't mabaligyan da apo, mapagbaligyan. Mabalinda ang pagbaligyan, mabalinda apo, overcome.
Nalalukin man ang Sabel, Apo nga may nga ina, nga napanawan iti may nga ama. Apo, aywanam isuna. Bigyan mo po siya ng katatagan ng loob. At, hallelujah, makomport siya sa mga salita mo. Gabayan mo rin po kami, Ama, sa araw na ito, mamayang hapon, sa aming plano na pagpunta po, Lord God, sa kanilang lugar sa Luubugyas. Dalangin po namin, Lord God, na protektahan mo ang aming sasakyan hanggang sa kami po ay matagumpay na makarating doon. At gamitin mo rin kami, makapagbigay ng word of comfort, ng mga salita mo sa kanila. Hallelujah. Lord, ikaw po ang aming gabay. Alam namin, O Diyos, na hindi mo kami pababayaan, maging sa aming pag-uwi, Panginoon, pagkatapos ng libing. Gabayan mo rin ang bawat attendees, mga relatives namin, O God, na pupunta para makiramay sa pamilyang ito. Sa kanilang pagbibiyahe, Panginoon, protektahan mo po sila, gabayan mo sila. At maging matagumpay ang libing ng pamilyang ito, O Diyos. Hallelujah, na ngayon ay nagdadalamhati. Lord, inililift up po namin silang lahat. Ang bawat pamilya, ang bawat relatives ng Likwasan family, O God. Nawang po, Diyos, patuloy mo po silang protektahan, gabayan, at ini-entrust po namin ang lahat ng ito dahil naniniwala po kami, Panginoon, na wala pong imposible sa iyo. Amang banal, dalangin din po namin, di lang ang pamilyang ito. Maaring sa ngayon ay marami rin po ang mga dumarating sa mga trials, sa mga kapighatian ng buhay. Maaring may mga namatay din sa pamilya. Dumaranas, Panginoon, ng emotional, Panginoon, na dalamhati. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa sa kanila. Patumbayan mo po sila, O God. Nililift up po namin sila. Kung sino man po ang mga pamilyang ito na dumaranas, Lord God, ng ganitong trials ng buhay. Maniniwala po kami na ikaw ang aming protector. Ikaw ay hawak mo ang lahat. Hawak mo. Plano mo ang lahat. At wala pong imposible sa iyo. Kaya Amang Banal, dalangin ko po na patuloy mo pong gabayan ang mga pamilyang ito na dumaranas mga ganitong kapagsubukan sa kanilang buhay. And Lord God, sino man po ang nangangailangan ng mga proteksyon sa umagang ito, Diyos. Protektahan mo po, Lord God, ang bawat isa sa amin.